Makarating kami sa destinasyon namin. Medyo liblib na ang lugar. Madaming puno at purong palayan ang makikita mo. Magkakalayo din ang mga bahay. Feeling ko, hindi uso ang maritesan dito. Maayos at magilo kaming tinanggap ng pamilya ng bride. Punong-puno ang hapagkainan. Fresh ang mga pagkain at sobrang sarap din ng native na tinolang manok nila. Pagkatapos kumain, hinayaan na din muna nila kaming magpahinga. Dahil sa pagod at kabusugan, nakatulog kami ng mahimbing ni Sunny. Hapon na kaming nagising na dalawa. Bago kami lumabas ng kwarto, chinek ko din muna ang aking phone. Nag-text din ako kay nanay upang hindi siya mag-alala. May 5 message from Gcash galing kay Samuel. Nababalong na talaga ang lalaking ito. May text din si Mike sa akin. Tinatanong kung kumusta ako dito. Hindi niya sinabi kung papunta na ba siya dito o kung kailan siya susunod. Bahala na siya. Basta kung hindi siya susunod, ibig sabihin wala na talaga. Bana siya sa buhay ko at sa bahay namin. Kinaumagahan, naglibot kami sa bayan ni Sunny. Hindi namin kasama ang bride dahil may sunod na pamahiin ang pamilya nila. Kaya ang bunsong kapatid nito ang kasama namin. Sino may-ari ng mga lupain na to? Tinuro ko malawak na lupain sa may pinakadulo. Naging interesado ako bigla na mag-invest sa lupa. Baka maging asyendera talaga ang calling ko. Ang mga sa kanila ang 3/4 ng mga lupain sa lugar namin. May nag-iisa silang anak, nasa Amerika. Kung saan-saan kami napadpad na 3. Kung ano-anong pagkain din ang tinikman namin. Hanggang sa mapadpad kami sa isang coffee shop na katabi lang ng isang hotel. Umorder na muna kami ng frappe habang naghihintay sa sunod naming tricycle. Tutok na tutok ako sa magazine na hawak ko na magtanong si Sunny. Sinabi mo kay Samuel kung nasan tayo? Hindi. Bakit? Kinalabit niya ako kaya napatingin ako sa tinitingnan niya. Sinabi kong huwag niya ako sundan pero ngayon nandito siya. Samuel! Tinawag siya ni Sunny. Mukhang nagulat pa ang lalaki nang makita kami. Wow ha, napakagaling talaga magpanggap. What are you doing here? Tanong ni Sunny na makalapit siya. I'm here for work. Mapagduda ko siyang tiningnan kaya nagpapanik siyang nagpaliwanag. I swear baby, hindi nga kita sinundan. Baby? Tumawa ng malakas si Sunny. Nagbalikan na kayo? Hindi. Feeling niya kasi sugar daddy ko siya. Mas lalo pang lumakas ang tawa ng aking kaibigan. Anong work naman ay pinunta mo dito? Don't tell me pinasok niyo na din ang agriculture at pagkukopra. Duda talaga ako sa kanya. No, may pinapatayo kaming mall sa malapit dito. Nakasabat naman ang kasama namin bata. Kayo pong engineer doon? Ngumiti lang si Samuel. He didn't want to brag that he's the owner. 30 minutes pa ang layo nun mula dito ah. Dito lang kasi ang malapit na hotel. Makes sense. Pero sa dami ng lugar, di ba? Duda tuloy ako. May pumasok na matandang babae dito sa shop at nang makita si Samuel, agad nitong tinawag ang lalaki. Kasosyo nila sa negosyo? Napaka-sopistikada at mukhang stricto ang matandang babae. Siya si Mrs. C. Siya pala yun. Hindi nakataka-taka na kilala niya si Samuel. Samuel, iho, nandito ka pala. Hello po, tita. Kumusta po? Tita? Maayos naman ang kalusugan ko pero medyo malungkot. Namimiss ko na kasi ang unikaihan namin. Kilala din niya ang anak? Parang biglang hindi naging komportable ang lalaki. Pasimple pa niya akong sinuliapan. Naging curious tuloy ako. Ang malikot kong utak ay naglilikha na naman ng kung ano-ano na senaryo. Umalis din naman agad ang ginang pagkatapos mabili ang cake. Si Samuel ay bumili naman ng 5 cup of coffee to go. Mauna na ako. Enjoy your vacation. Ngumiti siya at hindi pa agad umalis. Sobrang ganda ng mga ngiti niya sa labi pero inismiran ko lang siya. Naging tahimik kami ni Sunny na makaalis si Samuel. Gaya ko ay mayroon ding malikot na imahinasyon ng babae. Kaya na magtanong ito sa kasama namin, hindi ko na ikinagulat. Ano palang pangalan ng anak ni Mrs. C? Tanong niya sa kasama namin. Wait, search ko ang Facebook niya. Heto siya oh. Sabay kaming napasinghap ni Sunny nang mamukhaan namin ng babae. Nakita na namin siya in person. Once, sa US. Bakit affected ka dyan? Natatawang tanong ko kay Sunny dahil kanina pa siya napapatulala at buntong hininga. Nalaman namin na ang babaeng kahalikan ni Samuel noon ay ang unikaihan ng mga C.
Kaya siguro siya nagpunta sa lugar na ito para personal na asikasuhin ang construction ng isa sa negosyo nila dito. Dahil kabisado niya ang lugar na ito dahil dito pinanganak at lumaki ang kanyang nobya, ex, fling, o kung ano ba niya sa Freda. That's her name. Of course! Sundan-sundan natin siya sa Amerika tapos yun na madadat na natin. Tapos first out of the country travel mo iyon. Kaso nasira dahil lang sa kanya at sa babaeng yun. Pinalakihan ko siya ng mga mata upang sawayin siya sa pagbanggit ng pangalan ng babae. Kapag narinig siya ng mga taga rito baka makarating pa sa mga issue na naman iyon kung nagkataon. Nasa kabilang mesa na ang kasama naming bata. Nandoon kasi ang kanyang mga kaklase. Kaya hinayaan na muna namin siya doon ni Sunny. Ay, Sai. Ang pangit ng pangalan niya, di ba? Ngumiwi ako pero tama sinasabi ni Sunny. Oo, ang bantot. Kung hindi lang siya mayaman, tsak na hindi naman siya. Ano ba itong pinagsasabi ko? Kumalakak naman si Sunny. Tumigil ka na, Sunny, ha? Hindi ako bitter. Nakamove na ako. Talaga lang, ha? Oo nga. Nakailang boyfriend na nga ako after that, di ba? Sus, nakailang boyfriend ka dahil gusto mo siyang makalimutan. Nagpapalit-palit ka ng boyfriend upang patunayan na hindi ka malungkot dahil sa ginawa niya sa'yo. At kaya ka nakarami ng boyfriend kasi you always end up realizing that no one can ever make you feel that love that you used to feel towards him. At kaya ang dali sa'yong bitawan ng mga ex mo dahil tama na, walang giya ka. Hinapas niya ako sa balikat habang hindi na maawat sa pagtawa ng malakas. Nakakainis to. Dapat nagsasaya at enjoy tayo sa bakasyon na to eh. Sabi ko sa kanya bago ko sinimot ang natitirang ice cream coffee ko. Masaya naman tayo ah. Nakaka-relax ang lugar. Alam mo kahit saan pa tayo magpunta na lugar at kahit makita mo mga tao na nanakit sa'yo, walang makakasira ng bakasyon mo. Kahit ang memorya ng nakaraan ay hindi masisira ang bakasyon mo. Wow ha? Magpapalit ka ng ibang content? Naging real talker ka na. Motivational speaker yarn? Oo nga no. Wait, susulat ko mga sinabi ko para hindi ko makalimutan. I'm gonna make a video when we get back to Manila. Hindi na ulit siya nagsalita. Nagsulat siya ng mga content na plano niyang gawin. Mukhang narelax nga ang utak niya dahil sa bakasyon na to. Samantalang ako, narelax naman. I'm so happy. I feel so relaxed. Napaka-peaceful na lugar na ito kaya my mind is at peace. Right. Paggabi na makauwi kami. Busog na kami kaya hindi na kami nakasabay sa pagkain ng dinner. Baka magsuka na kami dahil sobrang dami din ang nakain namin kanina sa paglilibot. Masakit na nga din ang tiyan ko at ang ulo ko ay sumasakit na din. Nag-aaya ang mga pinso ng bride na mag-inom kami kaso hindi talaga magandang pakiramdam ko. Sinabi ko na bukas na lang. Sisimula namin ng umagang inuman hanggang hapon. Natulog ako bandang alas 7. Nakatulugan ko mabigat na pakiramdam ngunit bandang alas 11 ng gabi ay nagising ako. Gising pa ang nanay ng bride at mga tiyahin niya at ang mga kalalakihan naman ay languna sa alak. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. May gumagapang na, may sumasayaw at may isa na umiiyak habang yakap ang isang lalaki na puro tango at pikit na ng mga mata. Hindi ako nagising dahil sa ingay nila. Nagising ako dahil sa sama ng aking pakiramdam. Ayos ka lang? Tanong ni Sunny nagising pa. Kachat kasi niya ang kanyang boyfriend na nasa Europe. Sobrang sakit ng tiyan ko. Masakit din ang ulo ko at nasusuka ako. Tumakbo ako sa banyo upang sumuka. Hinang-hinana ako. Pinagpawisan ako ng malapot sa kabila ng panlalamig ng aking katawan. Ano nangyayari? Lumapit ang nanay ng bride. Masakit po ang tiyan at ulo niya, tita. Sagot ni Sunny. Baka nabalis ka? Nasa probinsya nga pala kami. Huwag naman sana nila akong laway-lawayan. Diyos ko. Naimpatyo po ata. Baka nakasagi ka nang hindi nakikita. Dahil laking syudad at hindi naman kami naniniwala sa ganoon, bigla akong kinilabutan. Si Sunny naman ay napatili sa takot. Teka, kukuhanan kita ng lana, pamahid sa tiyan at sa katawan mo. Nung umalis ang matanda ay napatakbo ulit ako sa banyo upang sumuka. Natatae din ako. My God, naiyak na ako dahil hinang-hinana talaga ako. Kumatok naman si Sunny. Ayos ka lang dyan? Oo, lumayo ka, mabaho dito. Magtatanong lang ako kung may gamot sila sa sakit ng tiyan o diarrhea. Hindi na ako sumagot pa. Pagkaraan ng ilang minuto ay kumatok ulit siya sa pinto ng banyo. Wala silang gamot. Wala naman sigurong masama kung magpahid ka nitong oil or whatever this is. Mamaya kapag nakalabas ako dito.
Okay, pahiram na lang ng cellphone mo. Okay. Nangihina akong sagot. Nakapikit na ang mga mata ko habang patuloy pa din ako sa pagdumi. Halos makatulog na nga ako habang nakaupo sa trono. Halika, pasok ka. Where is she? Nalaka ang mga mata ko nang marinig ko ang boss ng kausap ni Sunny sa labas. Nasa bahay niyo pa din. Kanina pa siya sa loob. Kaya ba niya hiniram ang cellphone ko? Tom, ang babaeng to talaga. Kayla, are you okay in there? Kumatok si Samuel. Girl, sorry, nagpabili ako ng gamot sa kanya. Wala na tayong mautusan dahil mga lasing na ang mga boys dito eh. Hindi ako sumasagot. Bukod sa nangihina ako, naiinis ako dahil sa ginawa ni Sunny. Sa lahat ng tao, si Samuel pa talaga. Nag-flash ako at naghugas ulit ako at baka umalingasaw pa ang mabahong amoy mula dito sa loob. Nakakahiya. Binuhusan ko din ng shampoo ang bowl para bumango ang banyo. May gamot dito. Uminom ka na muna. Kahit anong hinahon ng boss ni Samuel, naiinis pa din ako sa kanya. Hoy, Kayla, ano na? Tawag ulit ni Sunny. Hindi ba nila ako pwedeng hayaan na muna? Mas lalo lang sumama ang pakiramdam ko sa dalawang ito. Uminom ka na muna ng gamot, baby. Isa pa to. Kayla! Nakakairita naman tong dalawang to. Lumabas na muna kayo para makalabas ako dito. I know that they knew what I mean. Kung hindi, masisigawan ko na talaga silang dalawa. Okay. Uminom ka na muna ng gamot. Sagot naman ni Samuel bago ko narinig ang kanilang mga yabag palabas ng kwarto. Binuhusan ko ng sabon ng baw para mabawasan ang amoy. Nakakahiya. May bottled water na bukas sa may mesa at gamot para sa LBM. May 5 piraso din ng saging na binili niya sa isang coffee shop. Kumain ako pero kalahati lang. Pagkatapos ay nahiga ako. Nagkumot din ako dahil giniginaw ako. Inihila na ako ng antok na magbukas ng pintuan. Lumapit sa akin ang dalawang ngunit hindi ko na magawang magbukas na mata dahil sa panghihina at antok. Wala naman lagnat, sabi ni Samuel habang hinahaplos ang akin noo. Pinakaramdaman din niyang akin leeg. Baka empacho lang talaga. Nalibago kasi diet siya. Sabi naman ni Sunny, baka nga, hindi naman siguro to ulcer. What if we'll take her to the hospital? Nayayamot akong umungol dahil sa ingay nila. At anong ospital? Rest now, baby. Kumagikik si Sunny. Baby daw pero walang sila. Hindi ko na narinig pa sumagot si Samuel. Nga pala, nagulat ako sa biglang pagsasalita ni Sunny pagkaraan ng ilang sandali. What? Nakapunta ka na ba dito noon? At talagang hindi na nakatiis ang babae na to. Yeah. Why? Pansin ko lang na parang matagal mo nang kilala yung babae kanina sa coffee shop. At kilala mo ang dalaga ng mga si? Napatikim sa Samuel. Nagising na din ang diwa ko ngunit nakapikit pa din ako. Naghihintay ng sagot ni Samuel. Ngunit ilang minuto na lumipas, hindi pa din sumasagot. Mukhang natameme na ang lalaki. Girlfriend mo? Tumikim si Samuel bago sumagot pagkaraan ng 2 minuto. No. Pinag-isipan pa. Ex? No. Fling? Ex-fling? Sunny. Tawag niya sa pangalan ng kaibigan ko. I'm sure pinanlalakihan niya ito ng mga mata ngayon upang sawayin. Hindi na ito sinagot ang sinabi ni Sunny. So, ibig sabihin, ano naman ngayon? As if naman affected si Kayla. Alam mo Samuel, kung ganyan na hindi ka makapagsabi ng katotohanan, wala kayong chance ng kaibigan ko. Kung gusto mo maging kayo, magpaliwanag ka sa ginawa mo in the past. Hanggat hindi mo yan gagawin, wala kayong chance. Maliban na lang kung gusto mo lang siyang gawing fling at gusto ko din niyang gawing fling. Why not? Expert yan sa kama. Naku. Nagdilat ako ng mga mata at masamang tinignan ng kaibigan kong taklesa. What? Sinasabi ko lang naman ng totoo Sa labas nga kayo mag-usap. Gusto ko na matulog. Okay, matulog ka na. Nang nanahimik ang dalawa, natulog na din ako. Nang magising ako'y umaga na. O iha, maayos na bang pakiramdam mo? Naligo na muna ako bago lumabas ng aking kwarto. 9:00 na ng umaga at nakakahiya na at late akong nagising. Ngunit alam naman nila na masama ang pakiramdam ko kagabi. Tara na sa labas, kumain ka na. Nandoon na si Sunny at yung kaibigan yung lalaki. Si Samuel bang tinutukoy niya? How are you? Tanong ni Samuel na makalapit ako. Nagsisimula pa lang silang kumain. Halatang hindi marunong magkamay ang dalawa.
Ayos lang. Mabuti na lang at kilala niyo si Mr. Hernandez. Oh, kilala siya ni tita? Kilala ko siya. Siya magiging manugang ng mga si... Namutla si Samuel. Ang kaibigan ko naman na bride na nakaupo sa tapat niya at nagtatakang nakatingin kay Sunny na nagpipigil matawa. Magkaibigan lang po kami ni Freda, tita. Tumawa ang matanda. Doon din ang punta niyo. Ganyan din noon ang mga magulang niya. Magkaibigan daw pero may girlfriend na po ako. Putol niya sa matanda. Girlfriend? Sinong tinutukoy niya? Ako ba? Iimbitahan sana kita sa kasal ko bukas. Sabi ni Pinti, ang bride kay Samuel. Ngumiti naman ang lalaki at mukhang kahit hindi siya imbitahin ay dadalo pa din siya bukas. Thanks, I'll be there. Nakangiti at pasimple pa siyang sumulyap sa akin. Batid ko nahalata na siya ng kaibigan namin at ilang mga marites sa paligid na hinahanda ang mga lulutuin para mamayang gabi. May sayawan daw mamayang gabi at may narentahan sila isang banda. And also, hindi nakapaglib sa trabaho yung kaparehasanan ni Kyla bukas. Kaya kung pwede din sana ay ikaw na lang. Sure. Ang bilis kausap. Tumawa si Sunny. Si Pinti naman ay nangingiti at mukhang alam nito na papayag si Samuel kahit hindi na siya makiusap. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na din si Samuel upang magpunta muna sa site. Babalik daw siya mamayang 3:00 ng hapon para sa rehearsal para sa ceremony bukas. Hindi nila ako tumutol dahil kasal ito ng kaibigan ko. And ayoko nang bigyan pa siya ng alalahanin at sama ng loob. I don't want to ruin her special day. Mag-extend kayo ng bakasyon? Madami pa kayong hindi napupuntahan sa probinsya namin. Mukhang yun nga ang gagawin namin ni Sunny. Wala din naman muna akong racket kaya maigi na samantalahin na muna namin para makapag-relax. Pagkatapos kumain, tumulong kami sa paghahanda ng rekado. Naghiwa kami ng pagkadami-daming sibuyas at bawang. Tumigil lang kami na magtatanghalian na. Hindi na kami tumulong pagkatapos dahil madami na sila at hindi na din kami pinatulong ng mga kamag-anak ni Pinti. Kailangan daw na fresh kami hanggang bukas at bisita daw kami. Natulog na din muna kami ni Sunny at gumising bago mag 3:00. Nasa labas na si Samuel at naghihintay. Iba na ang damit nito, mukhang bagong paligo din. Sumabay kami ni Sunny at isang pinsan ni Pinti sa kanyang sasakyan papuntang simbahan. Habang nagmamarcha, naiirita ako kay Samuel na sa akin nakatingin. Anong feeling ng lalaking to? Feeling ba niya kami kakasal? Tunutok-sutulo kami ni Sunny at nakigaya na din ang iba. Imbis na walang alam ang mga kasama namin eh. Hinatid ulit kami ni Samuel sa bahay ng bride at umalis din siya agad para bumalik sa site. Nagsabi siya na babalik siya mamayang gabi para sa sayawan. 7:00 ay nagsimulan dumating ang mga bisita. Nagkatay ng ilang kambing at mga manok ang pamilya ng bride para sa pagkain ng bisita ngayon. Yung pagkain bukas naman ay sagot lahat ng kampo ng groom. Sa loob kami ng bahay kumain dahil wala na ding space sa labas. Kasabay namin kumain ang miyembro ng mga banda. Ang gitarista ay mukhang nakursunadahan pa ni Sunny. Pinsan daw ito ng groom. Mukhang may kalandian ding taglay ang lalaki dahil tila inaakit pa nito lalo si Sunny. Mukhang babaero. Nang magsimula ang sayawan, dumating na din si Samuel. Lalapitan pa nga lang sana ako ng isa sa mga pinsan ng groom para isayaw nang bigla itong humarang. Nahihiya namang lumihis ang lalaki at pumili na lang ng ibang kapareha. Masama akong tinignan si Samuel. You want to dance? Inosente pa niyang tanong. Hinawakan niya ang kamay ko at basta lang akong dinala sa dance floor. Ewan ko kung dance floor ba ang tawag dito. May sinasabi kanina ang mga matatanda eh. Right, salunan. Parang ganoon ang tawag nila dito. Samuel and I dance. Ang mga mata niya nakatitig sa akin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ay nababanag ang pagningning ng kanyang mga mata. Hi, anong pangalan mo? Napangiwi ako. Mukhang ginaya pa niya yung dalawang nagsasayaw sa tabi namin. Hindi ako sumagot kaya dumikit pa siya sa akin. Anong pangalan mo? Nakikigaya siya sa ibang sumasayaw. Para namang tanga. Lakas ng trip. Ngumuso siya nang nakita na inis na ako kaso hindi talaga siya sumuko. My name is Pussy. Natigilan siya at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Ako pa talagang napagtripan mo ha? Oh, natameme ka ngayon. Do you like my name? Ngumisi siya at umiling. Oh, don't be hypocrite. I know you like it. I know you like my pussy. Bulong ko sa kanyang tenga.
hanggang sa napansin kong tumigil siya sa pagsasayaw. At kung hindi pa sumigaw si Sunny ay hindi ko malalaman na tapos na pala ang tugtog. Nahiya tuloy akong umalis at kulang na lang ay magkulong ako sa loob ng bahay. Tuwang-tawa na namang sumunod sa kanaroroonan ko sina Samuel at Sunny. Nakahalukip-kip ako nakatayo sa gilid habang nagmamasid. Kakaiba at nakakatuwa din ang kasalan sa probinsya. Madaming para sa Pinti at habi niya pero pinili pa din nila ang kasalan na nakasanayan na ng kanilang pamilya. Nagpatayo lang sila ng malaking tent dito sa kanilang malawak na bakuran. Nag-hire na lang sila ng nag-decorate at talaga namang napakaganda ng setup na ginawa. Pwedeng mag-request ng kanta sa banda at magbabayad ang sino mang nag-request. Ang pera ay mapupunta sa bride and groom. Nagabot sa akin ng sobre at ballpen sa Sunny. Dinukot ko naman ang pera mula sa aking maliit na sling bag. Nilagyan ko ang sobre saka ako nagsulat ng request na kanta. Ganoon din ang ginawa ni Samuel. Hindi ko lang alam kung magkano ang binigay niya. Wala na ulit nagtangka na makisayaw sa akin dahil kay Samuel. Madami din sa mga dalaga nagpapapansin kay Samuel kaso sinasabi ng mga tiyahin ni Pinti na may relasyon nga daw kaming dalawa. Lumapit sa amin ang lasing na ama ng groom upang patagayin kami. Pinagbigyan naman namin ito ngunit ilang beses kaming binalikan para sa tagay. May tama na kami ni Sunny. Ang ilan sa mga kalalakihan nga ay mga lasing na at inaawat na ng mga matatandang babae. Hanggang sa basahin ng MC ang request namin. Request from Kylie na binayaran niya ng 5,000 pesos. Pero may request ang bride. Kung pwede daw na si Kylie na din ang kumanta. Pumalakpak sila. Natatawa namang kumuway ang bride. Ang matatanda naman ay chinicheer ako. Lumapit ako at agad namang binigay sa akin ang microphone. Ang mga magkakapareha naman ay nagsimulang magpunta sa gitna upang sumayaw. Ang kanta ay isa sa mga singles noon ni Ate Kendra at isa sa mga paborito ko kaya damang-dama ko ang kanta. Nakapikit pa ako kaya nang magbukas ako ng mga mata ay laking gulat ko na makita ko si Samuel na may kasayaw. Ang maid of honor na bagong dating lang from Singapore to here. May pabakot-pakot pang nalalaman kanina ang walang hiya. Tapos ngayon heto siya at may kasayaw. Si Sunny ay may kasayaw din. Bahala nga kayo sa buhay niyong dalawa. Pagkatapos kong kumanta, bumalik ako sa pwesto namin. Hindi ko iniimikan ng dalawa ngunit kunwari masaya akong nakatingin sa mga tao. Ang grupo naman ng mga matatandang babae lumapit upang patagayin kami. Pagkatapos ng 10 sweet na kanta ay nagpatugtog naman sila ng rock. At heto nga ang tsuhin ng bride at groom ng mga lasing ay sinasayaw-sayawan kami ni Sunny. Hindi naman sila bastos. Nalaman lang nila na dancer kaming dalawa kaya hinahamon daw nila kami. Mukhang mapapalaban kami sa mga ito Mga lasing pa man din. Nagpunta kami sa dance floor. Natatawa kami magkaibigan habang pinapanood ang mga galawan ng mga kasayaw namin at ng iba pang sumasayaw. Nakikigaya na nga lang kami ng step na dalawa para makapag-blend it. Palaban din ang ibang mga dalaga. The typical dance step na roll ng kamay at sway ng bewang. It was fun. Gumawa nga kami ng step ng uncle na kasayaw ko. Kunwari nagtatanim kami ng palay. Sinasani naman ay nakigaya din. Kunwari, nagbabasketball naman silang dalawa. Pawisan kami nang matapos ang sayaw na tumagal na 5 minuto. Halatang nag-enjoy lahat ng mga sumayaw at ganoon din ang mga manonood. Inabutan kami ni Samuel ng towel nang makabalik kami sa aming pwesto. Nang bigyan din kami ulit ng tagay ay ininom niya ang dapat na para sa akin. Masama pong pakiramdam niya kagabi. Baka po bumalik ang sakit niya. Hindi ko naman siya pinansin kahit naloloko kami ng mga matatanda. 2:00 nang matapos ang sayawan. 10:00 pa ang kasal bukas kaya kailangang makapagpahinga na. Si Samuel ay sa kwarto na namin natulog. Nagbigay ng comforter si Pinti na gagamitin ng lalaki. May tama na din kasi ng ala kaya hindi na din pinayagan ni Sunny na mag-drive. Good night, baby. Hindi ako nagsalita. Si Sunny ang sumagot. Good night too, baby ko. Sabay silang tumawa. Parehas na kasing lasing. Nakatulog kami ng payapa dahil sa pagod at sa alak na nainom namin. Maaga din kaming nagising dahil sa ingay ng mga naghahanda ng pagkain. We took a bath and we did our own makeup. Ang iba nga sa mga tiyahin ng bride ay sa amin na din nagpa-makeup dahil iisa lang kasi ang makeup artist na dumating. Hindi ko na matandaan ang huling beses na dumalo ko ng kasal. Ang natatandaan ko lang na kasal ay ang kasal ng kapatid ko dahil super memorable ito.
Kasal ng kapatid ko at doon din ako sinimulang pinaglaruan ni Samuel. At heto kami ngayon, after how many years, magkapareha sa kasal ng aking kaibigan. Panay-alalay niya pa sa akin dahil mahaba ang suot kong gown. Kung ano-ano pa sinasabi niya na pinili ko na lang na baliwalain dahil ayoko mag-create ng scene dito. Sana sa susunod na may pupuntahan akong kasal, kasal ko na. Hindi ko siya sinulyapan man lang. Kasal natin? Oo. Dalo ka sa kasal namin ni Mike. Isa din ang Mike na yun. Panay sabi kahapon na paalis na siya pero hanggang ngayon wala pa din siya. Hindi yun mangyayari. Hindi kayo bagay na lalaki yun. Nasa simbahan tayo, Samuel. Huwag mo kong demonyohin. Okay? Nasa simbahan tayo kaya huwag kang masungit. Ngumisi ito nang irapan ko siya. Hindi tuloy ako makapag-emote dahil sa katabi ko. Ang ganda-ganda pa man din ng wedding vows na mag-asawa. Nang picture taking na humirot pa si Samuel sa photographer kung pwede kaming kuhanan na 2 lang. Isang shot, 2. Ihirit pa sana pagkatapos ng pangalawa kaya pasimple ko na siyang kinurot sa likod. Gusto ko lang naman ng madaming pictures kasama ka. Nakanguso niyang sambit. Akala mo bata. May photo booth sa reception. Magsawa ka doon, Samuel. Sabi naman ni Sunny. Magpa-picture tayo doon, baby ha? Para naman tanga to. Inirapan ko siya. Masyadong feeling close. Nakakalimutan na yata niya ang ginawa niya sa akin noon. Ang kapal talaga ng pagmumukha niya. Saan siya kumukuha ng kakapalan nang harapin ako? Pagdating namin sa reception, nagpalit na muna kami ng mga damit. Tara na, nagugutom na ako. Ay, ako kay Sunny. Paglabas namin nawala ang ngiti ko nang makita ko ang isang babae na kausap ni Samuel. Kilala ko ang babae. Hindi ako maaari magkamali. Siya nga iyon. She's here. Nakatinginan kami ni Sunny na ilang segundo. Parehas kaming may pilit ng ngiti sa labi habang naglalakad hanggang sa makarating kami sa mesa na nakalaan para sa mga bridesmaid. Sinikap ko na huwag mapatingin sa kinaroroonan ni Samuel at ni Freda na masayang nag-uusap kasama ang ilang mga bisita. I am not affected. I am not. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa aking isipan. Kung may dapat mang maapektuhan dito, yun ay si Samuel at hindi ako. Nagsimula na kaming kumain nang mapansin ko na palingalinga si Samuel. Mukha ngayon lang niya kami naalala dahil willing-willing siya sa kausap na babae. Diyan ka na lang, malanding lalaki. Agad ako nag-iwas ng tingin bago pa niya ako mapansin na nakatingin sa kanya. Ayokong isipin pa niya na may pakialam ako o affected ako. Hindi ko affected. Magsama pa silang 2. I don't care. Nakasama din naman si Sunny dahil hindi namin siya napag-usapan. Hindi din niya ako tinudyo o inasal na gaya ng ginagawa niya. And she didn't brought up about the past. Kahit naramdam ko may gigil din siyang nararamdaman ngayon habang nakikita si Samuel at ang babae na sumira ng magandang bakasyon sana namin noon sa US. Lumapit si Samuel sa amin at naupo siya sa bakanteng upuan na nakalaan sa kanya sa aming tapat. Nagkamot siya ng ulo at alanganing tumingin sa akin. Nagtaas naman ako ng kilay. I didn't say anything. Hindi naman kami close at okay kaya hindi ko siya kailangang kausapin. Kinausap siya na ibang kasama namin kaya doon na ulit nabaling ang kanyang atensyon. Pagkatapos kumain ay nagsimula na ang programa. Hinagas ng room ang garter at hindi sinasadyang nasalo ito ni Samuel. At nang ang bouquet naman ang ihahagas ng bride, hindi na kami nakasali ni Sunny. Bakit hindi kayo sumali? Tanong ni Samuel. Kulang na lang ay ipagtulakan kami papunta roon sa grupo ng mga babae na nakaabang na masalo ang bouquet at kasali doon sa Freda. We're still young and we don't want to marry yet. Sagot ni Sunny. At totoo iyon. Madami pa kaming pangarap. Dagdag ko naman. Kani-kanina lang ay madami ako mga naisip na gawin kapag nakabalik ako ng Manila. Nag-text kanina si ate at sinasabi niya na natabunan na daw ng ibang issues ang mga issue namin ni Zion. Nagtulungan sina Kuya Lexter at daddy ni Zion upang ma-take down ang mga articles at mga videos na naglabasan. At natutuwa ako dahil ibig sabihin noon ay magiging normal na ulit ang buhay ko. Though I know that my basher will always be there waiting for me to fail again. Seryosong nakatingin sa akin si Samuel hanggang sa magsitilian ng mga babae. Tuwang-tuwa si Freda habang winawagayway ang hawak na bouquet. Nasalo niya ito. Ngumiti kami ni Sunny. Si Samuel naman ay hindi magawang ngumiti. He looked uncomfortable. Iiling-iling din ito.
Gusto ko sana siyang asarin kaso pinigilan ko. Anything that I would say about him and Freda will be misunderstood kahit na hindi naman yun ang intensyon ko. Napipilitan nitong tumayo nang tawagin siya ng MC. Tinatawag na nga din siya ng babae. Nagkatinginan kami ni Sunny nang nasa harapan na din ang dalawa. Ayos ka lang? Tanong ni Sunny na may patapik pa ng kamay. Tumawa naman ako. Yeah, I'm fine. Nagustubuan ng dalawa ng cake. Nang mag-kiss ang bride at groom, hinalikan naman ni Samuel sa pisngi ang babae. Ngunit dahil ang babae medyo liberated, humalik siya sa labi ni Samuel nang sumigaw ang mga tao ng isang kiss pa daw. Samuel was so shocked. Maging ang bride na kaibigan ko ay na-shock din. Napatingin ito sa gawi ko habang ang mga matay ng lalaki. Naging tabingi na din ang ngiti ni Samuel. Hindi malaman kung saan titingin. He was uncomfortable at natatawa ko ngayon sa itsura niya. Nagtawanan kami ni Sunny. Nang mapatingin sa amin ang ibang mga tao ay nagyuko kami habang pigil ang mga sarili sa pagtawa. Nang matapos ang part ng program na iyon ay bumalik na si Samuel sa upuan namin. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya o natatakot. Tingin ba niya? Affected ako? Hindi no? Ang feeling mo naman.